It's my first time dito sa Baybay. Mga first time. Welcome to Baybay. Gusto kong ipabot sa inyo konting information na about Baybay. Baybay City has 120,000 population with 92 barangays spread all over 46,000 hectares. So yun ang actually ang Baybay City. We have a shoreline of 50 kilometers from Albuena to Inupacan. 50 kilometers yan. So, ganito kalaki ang Baybay. As of 2023, meron kami OFW higit kumulang 1,600. Marami. Kung ano nakikita mo sa Baybay ngayon, ito ay bunga ng leadership ng aming mga pinuno. Sa aming Mayor, Pauline Cali, sa aming Congressman, Carl Cali, o sa ating Provincial Governor, Igor Vitilia. At itong lahat na nakikita nyo, parte ko kayo sa pagpunta ng Baybay. Dahil yung ginamit namin pera, pagkustos sa lahat na nakikita nyo, galing ko sa buhis ng magagawang Pinoy. Mga migrante. Kaya nung sinabi ni Director Norman Macalya na dito gagawin ang araw ng mga migrante manggagawa, hindi kami nagdalawang isip na tanggapin. Dahil alam namin na bahagi kayo sa pagmulan ng aming lungsod. This is the first time that we stage our event as manggagawang migranteng Pilipino. Kagabi lang, tinawagan ako ng sekretary ni Mayor. Sabi, hindi makarating si Mayor kasi may travel. Nautosan akong pumunta dito para i-receive yung mga bisita natin. Ako naman, masaya ako dahil makikita ko ang lahat ng mga OFW sa Region A, no? Hindi lang mga OFW, yung mga pamilya kanila. Kaya nang umaga lang, nag-uusap kami ni Director Mary Catherine Pastor. Tinatanong ko kumusta na ang department. Kasi bago na itong Department of Migrant Workers. Taong 2021 lang yata naging batas. Republic Act 10641. Ginawa na siyang regular na departamento sa ating bansa. Bakit? Kasi nakikita ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga OFW sa paglago ng ekonomiya ng ating minamahal na Pilipinas. Noong 2024, last year lang, 2,160,000 ang OFW na nananabaho doon sa ibang bansa. At sa 2,160,000, magkano ang pinadala ninyong pera sa ating bansa? Magkano? Any guess? Alam niyo, $38.6 billion. Ita-times natin yan sa 60 pesos per dollar. Aabot siya umigit 2.4 trillion pesos. Pinuhin mo. At sa datos natin, ang remittances ng ating mga OFW, ang pinakamalaking source ng dulyan ng Pilipinas. Wala naman tayong binibenta ng mga produkto papuntang Amerika para mapayaran tayo ng dulyan. Ano ang binibenta natin? Yung lakas ng mga Pilipino. Yun ang puhunan natin para magkaroon ng $38.6
billion every year. Kaya makatarungan lang po na ang ating gobyerno maglagay ng sapat na pundo para sa mga programa tulong sa ating mga OFW. Isa na yun ang Department of Migrant Workers, Departamento na po. At sa ilalim ng Department of Migrant Workers, may sinasaad sa batas na action fund para tulong sa ating mga OFW. Siguro hindi pa na-in-place ang mga mechanism paano makarating sa ating mga pamilya o sa ating mga OFW. Pero darating din tayo dyan. So, yun ang binabagay ko sa inyo para alam nyo kung gaano ka-importante ang OFW sa bansa natin. Alam ko, hindi naman lahat sa inyo natutuwa na alis ng Pilipinas, iiwan ang tatay, ang nanay, at higit sa lahat ng ating mga anak habang tayo sa mga bansa ay nagtatrabaho. Hindi lahat masaya. Dahil nakakalungkot po. Pupunta tayo sa ibang bansa, wala tayong kakilala, kundi yung anino lang natin ang dala-dala. Yung pangarap natin sa ating mga pamilya. Yun lang ang naging puhunan natin sa ibang bansa. Ano yung return, may isang pamahalaan tayong binubuhay, hindi lang ang ating pamilya, pati na ang ating bansang Pilipinas. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Kaya kami dito sa Baybay, tinitingnan namin gaano kahalaga ang bawat piso na binibigay ng ating pamahalaan para sa operasyon ng aming local government unit. Taon-taon meron kaming budget na 1.6 billion. Pero nakikita na naman sa infrastruktura sa Baybay, malayo-malayo na. 18 years pa lang kami naging city. Ngayong June 16 na ika-18 Charter Day namin. Pero ito na po ang narating ng Baybay. Bakit? Kasi yung mga piniling leaders namin, marunong pumastos sa pera ng gobyerno, sa pera ng taong bayan. Ito, convention center namin, pera ng taong bayan to. Yung hospital namin, pera ng taong bayan. Yung city hall namin, pera ng taong bayan. Lahat nakikita nyo rito, pera natin ito. Pinabalik namin sa pamagitan ng mga programa nga may kaakibat na pag-alaga at pag-aruga sa ating mga mamamayan. So, masaya kami na tinatanggap namin mga bisita dito sa Baybay para makita sa kanila na dapat ganito ang ating LGU. Dapat ganito ang ating gobyerno sa bawat lugar na ating ginawang tahanan. May nakaruga habang ang ating mga minamahal sa buhay na sa ibang bansa. Tinatanong ko nga si Director Pastor kanina kung ano ang magiging sitwasyon ng mga OFW na ngayon meron na tayong Department of Migrant Workers. Anong pinagkaiba noong PUA at OWA pa lamang siya? Sabi niya medyo walang masyadong pinagkaiba, pero na-institutionalize na ang lahat ng mga programa para sa ating mga manggagawa. So, umpisa pa lang ito. Kaya meron kayong pagtitipon ngayon dahil inumpisahan na ang mandato ng ating gobyerno para sa ating mga OFW. Nagpasalamat din ako kay Director Marlon Macalya. Siya rin ang pumunta sa city government. Nagbibigay ng mga programa kung anong dapat gawin sa ating mga OFW. So, sa lahat, sa hanay ng mga OFW, nandito yung presidente nyo sa Federasyon ng buong Region 8, si Norman Ortiz.
siguro alam na niya kung ano talaga ang tunay na buhay ng mga OFW. Sana ang ating gobyerno, from the national government down to the local government, magkaroon sana ng programa para sa ating mga OFW. Biruin mo naman, $38.6 billion. Ang laking halaga niya. Magkano mapupunta sa ating pamahalaan? Tunay nga na ang migranteng Filipino workers ay isang aligi ng bansa at tahanan. Malaki na ang naging contribution ninyo sa ating ekonomiya. Sana ang ating gobyerno ibalik tenfold ang serbisyo para sa inyo, para sa ating mga anak na naiwan dito sa ating bansa. Maraming salamat. Congratulations sa ating mga OFW. Mga tunay na bagong bayani ng ating bansa. Thank you so much, Vice Mayor, and also to City Mayor Honorable Jose Carlos Elcame for giving us an opportunity to celebrate the Migrant Workers Day 2025 here at Baybay City, Leyte. As a sign of Regional Director of OWA Region 8, Director Mary Catherine Pastor, OIC Regional Director of Department of Migrant Workers, Director Marlon Macalya, and the ECHO Regional President, Sir Norman Victor, and Police. Ladies and gentlemen, allow me to read the citation of this certificate. Republic of the Philippines, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Regional Welfare Office A. Certificate of appreciation is proudly presented to the City Government of Baybay City in sincere appreciation of his invaluable support and active participation in the 2025 Migrant Workers Day celebration, held in recognition of the sacrifices, contributions, and unwavering dedication of our overseas Filipino workers. Its commitment and collaboration with OWA in the welfare and our modern-day heroes reflect a shared vision of honoring and uplifting the migrant workers and their families. Given the 10th day of June 2025 in Binaybayan Convention Center, Baybay City, Leyte, Philippines. Signed, our Regional Director, Mary Catherine O. Pastor. Ladies and gentlemen, certificate of appreciation is proudly presented to the City Government of Baybay City, Leyte. Once again, thank you so much for giving us this privilege to celebrate our Migrant Workers Day here in Baybay City. At this point of time, ladies and gentlemen, let's also hear another message from our Regional Director of the Department of Migrant Workers, Director Marlon and Macalya. A round of applause, please. Maayong buntag sa inyong tanan. Good morning at mahumaling aga. Naulihan ko dapat maayong buntag sa Scenario Bible. Sorry. Being an OFW is a challenging profession talaga. Kasi alam mo kung bakit. Kasi may pakakaiba kasi sila sa local employment at saka sa overseas employment. And for sure, alam po natin yun sa mga OFW natin. Kasi after sa trabaho natin, yung mga OFW yan, hindi kasama ang family nila. Di katulad dito sa atin, umuwi tayo, dyan yung anak natin, yung parents natin. Maliban lang talaga kung sinama talaga yung kamag-anak na doon sa ibang bansa. So, yun ang challenging ng mga OFWs po natin. Despite yung difficulties talaga nila, talagang nagagawa nila to find joy, to
to fulfill kung ano yung mga gusto nila sa buhay nila. Kasi alam naman po natin na may pagkakaiba talaga in reality. Sorry, yun na po. Reality. Yun. Yung sahod. Di ba? Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas yung sahod, hindi naman talaga ganun kalaki yan. Unless talagang nasa posisyon ka talaga. So, yun ang mga dahilan ng mga OFWs natin, mga aspiring OFWs na gusto nila mag-upload. Okay, so sa ating OWA Director kay Ma'am Catherine Pastor, sa ating Honorable Mayor of Baybay City, Honorable C. Carlos Delcari, represented by Vice Mayor Ernesto A. Butawan. And of course, sa ating Tunay Regional Director, yung isa na kapunta rito, si Atty. Dax, and to our active President of Eastern Visayas Federal of OSD, Sir Norman Victor Ordes. At sa lahat po ng mga OWA employees po, good morning po sa inyo lahat. Alam po natin kung anong pinagdidilaw ngayon ang Migrant Workers Day. Ito yung month ng June na pinagdiriwang natin ng Migrant Workers Day. With the team, Migranting Manggagawa, Pinoy Haligi ng Pamilya at Bansa. Today we commemorate the Migrant Workers Day, a celebration held every year in the Philippines and around the world to honor the contribution and sacrifices of our overseas Philippine workers and their families. The OWA and the DMW Palacan Department are proud to be with you in this momentous celebration, a day that recognizes the invaluable role of modern-day heroes and also aims to strengthen the bond between OFW and their families. This celebration is not only about recognizing the success and achievements of our OFWs, but also about honoring the sacrifices you have made to support your loved ones and to uplift our country. We salute all of you for your hard work, perseverance, and the love you give from afar. Your contribution to the growth and resilience of our economy is immeasurable. You make us proud every single day. May you continue to bring pride and honor to our nation, and may we in turn remain steadfast in promoting and protecting the rights and welfare of every Filipino migrant worker. Mabuhay po ang migrant workers, mabuhay po tayong lahat, mabuhay po ang Pilipino. Once again, good morning po inyo. Mr. Norman Victor and Ortiz. Good morning, everyone. Kumusta? Before I start, please allow me to give my warm greetings, of course, to our Honorable Mayor, Jose Carlos Ay, who is duly represented today by our Honorable Vice Mayor, Attorney Ernesto A. Butawan, sir. Good morning. I would like to take this opportunity for making our life easy for travelers like me from Maasin to my house in Ormoc. Baybay City is really different nowadays, especially that barbecue there. I have my dinner with the barbecue. Every time I visit Baybay, I drop by the barbecue place. Thank you, Vice Mayor, and to the Mayor of Baybay City. And of course, to my director, to my beautiful director of OWA, Mary Catherine Pastor. Good morning po. And to our new family, official family of the PESO, the OHD, and the CPEC, and all. No? That right? To our OIC Director, Mr. Mario Macalia. Tapos na yung mga natin.
Good morning. And of course to Attorney Michelle Pasal, receiving us today, and to our new PC Chief of OWA, where is she? Miss Jenny Blanco. She's at the back. And of course to my counterpart here in this kind of work, murag nag-attendance with me, to my Vice President, Ms. Rina, and to the rest of the OHDs in the region, good morning. And of course, most definitely, to the reason why we are here today, to the family of the OHDs in the region, OHDs of OFW workers in this region. That's why we are here today, gathered together. I'm happy and I'm very proud that again I was able to attend this activity today because I missed one yearly gathering because I was abroad. But although last night I did not inform my governor that I will be traveling because the province of Southern Leyte is having our anniversary celebration. We have lots of activities. We started yesterday, but I could not say no and I could not afford to attend this kind of activity because two things. Years ago, I think 4 or 3 years ago, when I was also speaking in front of this kind of activity, the annual gathering, the Migrants Worker Day in the province of Southern Leyte, Masisi, I lost my mom. She died on that day while I was speaking in front of you guys. So that's one memorable thing for me. So I told myself, because of this, I have to attend, make sure that I could attend in any annual gathering like this. You know? And of course, at the same time, I know how it feels to be the family that I left behind by our OFW family. Both my mother and my father's side are abroad. And my sister, husband of my sister is also abroad. And every time her husband left for work, she's always devastated. And just because all of us want our family to have a good future, many of us would like to work abroad. So I know how hard, how painful, how lonely the families of the OFWs are, sometimes. But because of our quest for happiness, because of we want that our family will have a good future, especially our children, then one or two of the family members should go abroad. Kami mga OHDs, we're just here anytime and to anybody and to anything that you want from us. As the regional president, rest assured that all of us OHDs in the region, from the set of officers and to the rest of the members of the OHD families, we will always be here for you. We but we will really work hard, very hard, just to provide you the services that you need from OWA, from BMW, and from the rest of our respective LGUs, cities, and provinces. I hope that after today, we'll go back home and enjoy the life that your OFW member members, the reasons why they are working hard abroad. But before I end, I scribbled a short message to all of us. Today, I'm very proud that I was able to join you again in this kind of activity. This activity is being celebrated all throughout the nation and in our region today. It is a way of paying tribute to our highly regarded overseas Filipino workers as we observe this Migrant Workers Day. While we often acknowledge our OFW's remittances as an essential factor that keeps our country's economy afloat, we are also mindful that their skills, their talents, their sufferings, and their patience are also equally significant.
These attributes are imperative tools that have propelled growth and development in their host countries. The very same elements that, I'm sorry, that's right. The very same elements that brought not only individual prominence to the world-class workers, but also pride to the Filipino nation. We also recognize and cognizant of the sacrifices that our migrant workers endure while toiling and working overseas and adapting to diverse cultures. At times, professional competition also poses a big challenge to their individual capacity and relevance in the workplace. But being competitive, being resilient, dedicated workers, nothing impedes or obstacles from overcoming the different paths that they encounter abroad. Migrant Workers' Day is also a tribute to the families whose role in ensuring that their hard-earned savings are spent and managed prudently is similarly important. By now, OFWs under dependents must have realized that overseas jobs are not permanent and only through careful management of their earnings can they secure a convenient and good future. Before I end, I would like to thank everyone for coming here today. And I hope that all of us will enjoy our activities. A lot of prizes are available, and I hope that I will win today. Because for the last years, I lost. I told Director Macaya that I will just satisfy myself with that small divan television. So I hope that my wish will be granted today, and I will not go home lost and found. Thank you very much. Good morning. And of course, I would like to do the sounding papers from the Maasin City chapter. Good morning. There you have it, ladies and gentlemen, our F4 Regional President, Mr. Norman Victor M. Ortiz. At dahil naman na ang ating OIC Regional Director, Archimede Catherine Pastor, yung ating mga bisita at pakinggan na din natin ang ka-inspiring at napakagandang mensahe mula kay Honorable Vice Mayor Atty. Ernesto M. Batawan, pati na rin ang mga magagandang mensahe mula sa masipag na Regional Director mula sa Board ng Migrant Workers and ECO Regional President. Kamusta ba rin naman natin ang ating mga audience? Kumusta ba ang ating mga audience? Kumusta? Okay lang ba? Inaantok na ba? Bubuhayin natin ang inyong mga dugo. Dapat hindi kayo aantukin. Ang inaantok, hindi na mananalo. Kahit hindi mo maririnig na matawag mo yung number mo. So dapat, alive and kicking dapat ang ating mga audience ngayon. Kahit matawag yung number mo, pupunta ka na agad dito sa ating entrance or dito sa stage ko kasi. Speaking of masaya, handa na ba ang lahat? Handa na! Kaway-kaway po! Kaway-kaway! Handa na ang ating mga audience! Wow! Talaga naman! Masayang-masaya
Youngsters! Balik-anak Buhay Program. That's right, Zon. At this point in time, tayo naman ay magbibigay pugay at parangal sa ating mga galing na OWA scholars na talaga naman nagkaroon ng successful academic performance, nakapagtapos with flying color at pumasa sa kanyang professional licensure examination. That's right, Erica. Sila po ang ating mga testamento ng ating makabulong programa para sa mga anak o kapatid ni UFW. Once again, pinanaman po namin ang ating mga SCOAS na tumilang po sa side ng ating stage, and once we call your name, samahan po kami dito sa taas. And we also request OWA staff to please assist our dear ladies at sa pagtawa at pag-assist sa pagbigay of our certificates. To do the honor of awarding certificates of recognition, we will once again call on stage our regional director of OWA, Director Mary Catherine O. Pastor, the DMW Regional Director, Director Marlon M. Mamanga, and our F4 Regional President, Mr. Norman Victor M. Ortiz. Ladies and gentlemen, we have the honor to lead the citation. The certificate of recognition is hereby awarded to his or her name and recognition that is outstanding academic achievement. As a recipient of the scholarship program, this award recognizes his or her dedication, perseverance, and academic excellence in battling the hopes and aspirations of every OFW family. His or her achievement stands as a testament to hard work,
The same certificate is awarded to Catherine C. Riaz for passing the Philippine Nursing Licensure Examination. Last but not the least, unfortunately, hindi po siya makakasali today, but we would like to acknowledge and congratulate our ESC scholar, Mr. Dave Ian C. Salas, for passing and valuing the top 10 seat in the recent licensure examination for professional teachers from our College of Maasin. Once again, congratulations po sa aming mga scholars with lucky honors that goes to pass the licensure examination for professional teachers and other examinations. May we request all our scholars to please come on stage for our photo op. Once again, our scholars po. There you have it, ladies and gentlemen. Congratulations once again sa ating mga OWA scholars with lucky honors and those who passed the licensure examination. I know you'll be proud and happy at kanilang mga OFW and their families. That's right, at para mas pasayahin pa ang ating audience, may we call on our crown goes, Almina and Melrose! yes, tayo punta yung tanan. Hello? Narinig niyo po kami? Maadjong punta yung tanan! Yes, ang ganda naman ang ating venue today. Siyempre naman, perfect talaga. Tingnan natin sa ating medals hanggang sa ating decorations and sound system. Yes, kasi ganda mo ng mga papremyo, sorpresa na iniwan natin para sa inyo. Ang napapahuli, siyempre naman po, mula sa province of Southern Leyte. Alright, so magpapahuli pa ang mga nasa province of Leyte. At last dito, humiyaman mula sa province of Leyte. Napakaraming pumili, pero huwag po tayong mag-alala. Baka nasa ibang provinces din po yung masuswerte. Alright? Sige po. So ngayon naman po, Almira, kumustahin naman po natin ang ating mga audiences. Okay. Dito po ako sa kabilang dulo. Hi ma'am! Good morning po. Ano po ang pangalan ninyo? Gaston. Wow, Mamita! Napakagandang pangalan naman po. So taga saan po tayo? Tolosa. From Tolosa, Leyte po? Okay po. So, tayo po tayo ma'am. Okay lang po ba? So, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Makikita po ang ating mga papremyo. So, saan po dyan ang gusto niyo pong maiuwi mamaya? Washing machine po ba? Papayag po ba kayo ng sino po yung mag-uuwi? Sige po ba, maraming salamat po. Dito naman sa kabilang dako, partner, nandito si Ma'am. Ano yung pangalan niya? Alilada Pinilera. Wako. Asan po dito yung nais mo pa iuwi, Ma'am? Kahit anong dyan, basta makauwi. Ano niyo po ba ng
Pupunta